Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Kabado si Private Silio de Almacen nang ipatawag siya ng superior. Hindi niya kasi alam kung para saan yon. Nito pa namang nakalipas na araw ay may ilan siyang nagawang kapalpakan habang nagtitraining sila sa Camp Magsaysay. Subalit, nakahinga siya ng maluwag matapos sabihin ni Mr. Quago na isa nga siya sa mga bagong sundalo na madidistino sa Mindanao. Sa kabilang banda, hindi alam na matangkad na binata kung ikatutuwa niya ba o mas ikatatakot ang anunsyong yon. Naririnig niya pa lang kasi sa ibang mga kasamahan ng tungkol sa lalawigan ay alam na niyang delikado. Inisip na lang niya na para naman sa bansang Pilipinas ang gagawin niyang yun, kaya buong puso at tapang niyang tinanggap. Binigyan sila ng 1 linggong bakasyon para makauwi at ibinalita niya kaagad sa pamilya ang tungkol dito. Masaya ang tatay dong niya pero si Nanay Marian ay kinakabahan at natatakot para sa anak. Huwag kayo mag-alala, Nay. 6 na buwan lang naman yun eh. Walang mangyayari masama sa amin doon dahil ligtas naman daw doon sa lugar. Hindi naman porke sinabing Mindanao delikado na. Huwag po nating itanim sa utak natin ang ganyang bagay. At saka, kaya nga kami pinadala doon para na rin mas mapanatili ang mga seguridad. Niyakap niya ang mga magulang dahil siguro mamimiss nila ang isa't isa. Nag-iisang anak lang si Silio at noon pa man talaga ay pangarap na niya ang maging sundalo. Tutol man dito si Nanay Marian pero wala pa ring nagawa ang ginang dahil suportado ang binata ni Tatay Dong. Kaya nagsumikap talaga siya para lang makapasok sa pagsusundalo. Mahirap man ang pinagdaan ng mga pagsasanay pero napagtagumpayan niya ang lahat ng yon. At ito na nga siya ngayon. Madidistino at haharap na sa totoong laban kung saan masusubok ang kanyang mga natutunan sa pagsasanay bilang isang sundalo. Ginugol ni Silio ang 1 linggong bakasyon na kasama ang pamilya. Ang pinakahuli nilang ginawa na magkakasama ay nagsimba para maidulog din sa Diyos ang pagkadistino niya sa Mindanao. Pagkatapos ng misa ay pinauna na matangkad na binata ang mga magulang sa kanilang sasakyan. Naiihina kasi siya at mahaba-haba ang pila sa banyo. Ilang saglit pa, nang matapos na ay nagtungo kagad siya sa parking area kung saan naman ay meron siyang nakasalubong na matandang babae na nagtitinda ng sampagita. Naawa siya dahil tila iniiwasan niyo ng karamihan sa halip na pagbilhan ng tindang bulaklak. Nilapitan niya at binili ang lahat ng paninda ng matandang ginang. Nang makatitigan sila ay bigla na lang kumabog ng mabilis ang puso ni Celio. At nang dumampi ang kamay na matandang ginang sa kanya ay tila ba nangilabot na ang buo niyang katawan. Dahil doon ay kaagad niyang inilayo ang kamay at umiwas din ang tingin sa nagtitinda ng sampagita. Kamuntikan patuloy mahulog ang nasabing bulaklak. Mabuti na lang ay nasalo niya ito kaagad. Pasensya na ho, Ali Kamuntikan ko pang mabitiwan tong sampagita. Ito pong 500 Huwag yun na ho akong suklian. Nagpasalamat pa matandang babae pero bago niya alisan ay meron yung inabot na tuyong clover na 5 ang petals. Sinabi pa ng ginang na itago niya at dalhin to kahit saan. Dahil sa oras daw ng kagipitan ay magagamit niya ng 5 beses ang nasabing bagay. Napangat na lang ng kilay ang matangkad na binata. At bilang respeto na rin ay itinago niya sa pitaka ang tuyong kaya-kayapuan na 5 ang talulot. May pahabol pang binika sa matandang babae pero hindi na niya pinagtuunan ng pansin dahil tinatawagan na siya ni Nanay Marian. Tumakbo na siya hanggang sa makitang sasakyan. Pagkatapos noon ay nagbiyahe na sila pauwi ng bahay. Mabilis na lumipas ang oras. Kinagabihan, matapos makapagpaalam sa mga magulang at sa iba pang kaanak ay nagbiyahe na nga si Silio pabalik sa kampo. Maaga pa kasi silang magre-report bago lumipad papunta sa lugar kung saan siya madidistino. Bago matulog, habang nakatingin sa kisame, ay bigla na lang ulit sumagi sa isip niya
ang pahabol na salita ng matandang tindera ng sampagita. Ano kayang ibig niyang sabihin na pinalinaw niya ang mga mata ko? Hindi naman malabo mata ko. Wala namang grado. Natigilan na lang siya sa pagmumuni-muni nang kalampagin ni Howie ang tinutulugan niya. Ang seryoso mo naman dyan, buddy. Excited lang ako, buddy. Ganyan ka pala ma-excite? May iniisip lang din ako, tangi. Patulog ka na nga. Maga pa tayo magre-report bukas. Ay, Captain! Pagpunta ni Howie sa higaan nito, ay ipinikit na nga rin ni Silio ang mga mata at natulog na ng mahimbing. Kinabukasan, pagkatapos nilang mag-report sa kanilang superior, ay naghintay pa sila ng ilang minuto. Nang makumpirma na ang kanilang lakad ay nagbiyahe na sila papuntang airport bago lumipad pa Mindanao. Halos 1 oras at kalahati rin bago sila nakalapag sa isang airport sa Mindanao. Nagbiyahe pa ng ilang oras papunta sa kampo at nag-report doon sa nakakataas bago sila madestino. Maya-maya pa, kasama ni Captain Cardo Bascular at ang isa pang bagong recruit na private soldier na si Sara Peninsula, nagbiyahe na nga sila papunta sa isa pang maliit na kampo na malapit sa mga baryo at sityo. Pagdating doon, ay ipinakilala kagad sila sa kasama at ipinaliwanag kagad ng kapitan ang mga dapat at hindi dapat gawin sa lugar na yon. Pinag-ingat din sila sa pakikitungo sa mga tao, lalo na at mga baguhan pa lang sila sa lugar. Kung minsan daw kasi ay may mga parte ng rebelde na nagpapanggap bilang isang normal na mamamayan. Kukunin ang loob ng mga baguhan para makakuha ng mga impormasyong kinakailangan. Sa mga nakalipas na mga araw at mga linggo, ay naging maayos naman ang trabaho ni Silio at Howie. Madalas silang pumupronta sa tuwing nagro-ronda sa mga baryo at sityo tuwing umaga, tanghali, hapon at gabi. Natuwa sa gilas nila si Kapitan Bascular kaya naging paborito silang dalawa. Si Sara naman ay mas madalas sa kampo dahil mas kailangan siya sa klinik. Bilang isang baguhan ay napakahusay niya rin talaga pagdating sa larangang yon. Kaya naman napabilib din sa kanya ang kanilang kapitan. Tanghaling tapat, katatapos lang mag-ikot ng grupo ni Silio sa sitio Pulang Bato. Nagpahinga muna sila sa tambayang kubo dahil bukod sa malilim ay napakaaliwalas ng lugar. Preskong-presko ang hangin na talaga namang nakaka-relax. Pumesto kagad si Silio sa duyan habang si Howie, Severino, Adlaw at iba pa ay nagkanya-kanya na rin ng kaabalahan sa patrol truck. Ay, makakapagpahinga rin kahit saglit. Ang sarap talaga ng hangin sa lugar na ito no? Sumingap pa siya at dinama ang paligid habang idinuduyan ng sarili. At dahil sa lakas ng pagduyan niya, ay hindi sinasadyang nahulog siya dito. Tatawa-tawa siyang tumayo kagad at nagpagpag ng sarili habang pinagmamasdan ng mga kasamang sundalo. Alam niya kasing pagtatawanan siya ng mga yon kapag nakita siyang nahulog sa duyan dahil sa sariling katangahan. Subalit, ganun na lang ang pagtataka niya dahil tila hindi naman siya napansin ng mga kasama. Aba, himbala. Seryoso sa buhay ang mga loko-loko Ano kayong ginagawa ng mga ito? Babalik na sana siya sa duyan, subalit nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang sariling katawan na natutulog ng mahimbing sa duyan. Mabilis siyang kinumutan ng takot at dali-daling lumapit sa sarili para kumpirmahin kung siya nga ang nakahiga sa duyan. Ganun na nga lang ang pagkagimbal niya nang masigurong katawan niya ngayon. Anong nangyayari? Hahawakan na sana niya ang sarili nang merong pumigil sa kanya mula sa likuran. Paglingon doon ay nakita niya ang isang matandang babaeng namumuti ang mga mata. Mahaba ang nakatirintas na namumuting buhok at halos sumayad na to sa lupa. May hawak na mapupulang tungkod na biglang ikinalampag bago magwika. Ikinagulat naman yun ni Silio kaya siya napaatras. Huwag ka munang babalik sa katawan mo, binatang sundalo. Po? Nakikita mo ako. Ibig sabihin, bukas na bukas ang ika-6 mong pandama. Sinasabi ko na nga ba? Teka, hindi ko po kayo maintindihan.
Sino po ba kayo? Nananaginip lang ba ako? Ako si Inang Balyana. Nasa kalagitnaan tayo ng kahiwagaan. Matagal ko nang nararamdaman at naaaninag ang kakaibang sinag na nanggagaling sa iyo, kahit pa magkalayo tayo. Makinig kang mabuti. Makikita pa tayo sa itinakdang oras. Sa ngayon, ipaalam mo ang pagsalakay ng mga rebelde mamayang gabi. Magmadali ka at wala ng oras. Po? Teka lang. Paano niyo po nalaman ang pagsalakay ng mga... Bago pa niya matapos ang sinasabi ay tinulak na siya ng matandang babae hanggang sa mapunta siya sa duyan. Pagkaahon niya roon ay tila nagbalik na nga sa normal ang lahat. Malakas na niyang naririnig ang ingay ng mga kasama at wala na rin sa paligid ang misteryosang matandang babae. Sino yung Inang Balyana na yun? Totoo ba yung nangyari kanina? Uy, buddy! Nakatulala ka na naman dyan. Sumali ka na lang dito sa laro namin. Makakapera ka pa. Parang namimigay na lang to ng perang si Adlaw oh. Kaya niyo na yan. Idlip muna ako, buddy. Killjoy mo talaga, kahit na kailan. Sige, bahala ka dyan, magduyan-duya ka dyan. Hindi na sumagot si Silio. Marahan na lang niyang idinuya ng sarili habang iniisip ang mga sinabi ng misteryosang matandang babae. Dahil doon tuloy, ay hindi na rin siya mapakali. Hindi niya kasi maisip kung may katotohanan nga ba ang babala sa kanya o parte lang to ng guni-guni niya. Ilang saglit pa, pasado 4:00 ng hapon nang makaikot-ikot na sila sa sitio Pulang Bato at baryo Batubalani. Nagbiyahe na sila pauwi. Pagbalik nila sa maliit na kampo ay dumiretso kagad si Silio sa klinik. Naabutan niya roon si Sara na eksaktong katatapos lang bendahan ang pilay ng isang sundalo. Nang mapansin ng dalagang itsura niyang tila di mapanatag, paglabas ng pasyente ay kaagad kinandado nga muna ng babae pansamantala ang pinto at saka siya pinaupo sa isang monoblock. Nanaginip ka at nakakita ka na naman ba ng mga kakaibang bagay, private almasen? Ang formal naman masyado ng private almasin. Kasi naman, yung mukha mo, napakaseryoso rin. Ano nga ba't ganyan ang itsura mo ha, Silio? Nabuli ka na naman ba ni Javi? Ha? Hindi. May nangyari lang kasi kanina. Nang makita ni Sara na nagseryoso ang mukha ng kasamang sundalo, ay nilapitan na niya to at tinapik sa balikat. Nung nag-open up ka sa akin noong unang 2 linggo natin dito, di ba, sinabi ko naman sa iyo na walang ibang makakaalam ng mga napag-usapan natin. Dala natin yan hanggang sa lamunin tayo ng lupa at uurin. Kaya, sabi mo na Silio, ano ba bumabagabag sa iyo ngayon? Nakakaramdam ka na naman ba o nakakakita ka ng kung ano-ano sa paligid? Hindi ko rin alam kung anong nangyari kanina eh. Nakita ko na lang yung sarili ko na nasa duyan. Parang yung kaluluwa ko humiwalay eh. Tapos kitang-kita ko yung sarili kong katawan na natutulog. Talaga? Nag-astral ka? Kung ano man ang tawag doon, Sara. Yun na yun. Pero may mas nakakagulat pa ron eh. May nakausap akong matanda. Ang pangalan niya Inang Balyana. At hindi ko na natanda ng iba pa niyang mga sinabi. Meron lang tumatak sa akin. Ipaalam ko raw na sasalakay mamayang gabi ang mga rebelde. Saan naman? Dito sa kampo? O sa mga nirorondahan nating baryo at sityo? Wala siyang sinabi kung saan eh. Tsaka hindi ko naman alam kung totoo ba. Tsaka hindi ko naman alam kung totoo ba yun o guni-guni ko lang. Baka talagang may sayad na ako sa utak. Sana kinakabahan na ako eh. Kung sa ibang tao mo sasabihin ng mga bagay na yan, sasabihin nga nila na nababaliw ka na. Pero maswerte ka dahil sa akin mo unang ipinaalam. Dahil kung paanong naniniwala ako sa Diyos, anghel at demonyo, naniniwala rin ako sa mga kababalaghan. Palagi ko talagang simula nung makainkwentro mo yung matandang nagtitinda ng sampagita, nung sinabi niyang pinalinaw niya ang mga mata mo, ang ibig sabihin nun ay binuksan niya ang third eye mo. Ilang beses ko namang in-explain sa iyo yun, di ba?
Yung mga nakikita mo, nararamdaman at napapanaginipan ay resulta yun ng pagbubukas ng sixth sense mo. Yan din yung sinabi ni Inang Balyana eh. Bukas na bukas daw ang ika-6 kong pandama. Ay, anong ibig sabihin ba nun? Hindi ko rin alam. Malalaman lang natin yan kapag nakahanap na tayo ng tamang tao na makakasagot sa mga tanong mo. Tutal, nandito naman na tayo sa probinsya. Bakit hindi na natin samantalahin? Ang sabi ni Lola Penpen ko, marami daw dito sa probinsya ang naniniwala sa ganyan. Hindi na natapos ng dalaga ang pagsasalita sapagkat nakarinig na sila ng red alert. Matapos nilang magkatinginan at magkatanguan, ay sabay silang lumabas sa klinik. Nakita pa nga sila ni Howie na nagulat at pagkalaon ay tumingin sa kanila sakang gumisi na makabuluhan. Napakamalisyoso mo talaga, buddy. Anong malisyoso? Wala nga akong sinasabing kahit ano, buddy. Napag-aalata ka tuloy eh. Tama na nga muna yung asaran nyo at magmadali na tayo. Bagay talaga kayo eh. Pareho kayong killjoy. Pagdating nila sa field, ay nakatayo na sa mataas na bulwagan si Captain Bascular. Katabi niya si First Lieutenant Doito at Second Lieutenant Daur. Umosisyon na nga ang mga kasundaluhan at sumaludo sa kanilang kapitan bilang paggalang bago yun malakas na nagsalita. Nakatanggap kami ng tawag mula sa espiya natin sa mga rebelde. Sasalakay nila mamaya ang sityong Pulang Bato. Pagkatapos magronda roon ng mga patrol natin. At para hindi mangyari yon, tatambangan na natin sila. Magtatalaga ako ng mga grupo na magtatago at maghihintay sa mga burol. Pati na rin sa bukana ng sityo para matambangan natin ang mga hayop na rebelde na yon. Nang marinig yun ni Silio ay napatingin siya ng pasimple kay Sarah na kanina pa rin pala nakatingin sa kanya. Tila nag-uusap ang mga mata nila patungkol nga sa pagsalakay ng rebelde na nauna nang sinabi sa kanya ni Inang Balyana. Napansin naman ni Howie ang titigan na yon kaya nagbigay na naman ng binatang kulot ng kakaibang pakahulugan. Pasimple niyang tinapik si Silio sa kangumisi-ngisi. Langya ka, buddy. Nasa meeting tayo tapos nagagawa niyo pa rin magharutan kahit titigan ha. Ang lupit mo talaga. Iba ka talaga, buddy. Kaya idol na idol kita eh. Uy, visit ka talaga sa buhay ko, buddy. Manahimik ka nga muna, pwede ba? Kayo kayang tumigil sa paglalandian niyo sa gitna ng meeting at operation natin. Naintindihan niyo ba ang sinabi ko? Ngayon, magmadali na ang lahat. Walang babagal-bagal. Dismiss! Ipinagpaliban na lang muna ni Silio ang ini sa matalik na kaibigan dahil wala na silang dapat na sayanging oras. Kabilang din kasi ang grupo nila sa pupunta sa Borol para doon tambangan ng mga rebelde. Katulad naman ng dati ay naiwan si Sarah sa maliit na kampo at ang iba pang mga medical team para maghintay lang sa mangyayari. Lumipas pa ang oras. Pagkagat ng dilim at kasabay ng pagtatago ng buwan at mga bituin sa makapal na ulap ay nagsimula na ang operasyon. Gulat na gulat ang mga rebelde nang matambangan sila sa burol at bukana ng sityo Pulang Bato. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa buong lugar at umabot yun ng higit 20 minutos. At dahil sa dihado ang kalaban kaya napilitan silang umatras. Marami-rami rin kasi ang napatay at ang mga sugatan ay hinuli pero ginamot ng medical team para sa interogasyon. Naging matagumpay ang gabing yon, kaya masayang-masaya ang lahat dahil wala ring nasaktan sa mga sundalo. Pati ang mga mamamayan sa sityo ay ligtas din dahil pinalikas muna sila bago mangyari ang engkwentro. Habang ninanamnam ng lahat ang tagumpay, ay muling nag-usap sina Silio at Sarah sa tagong lugar ng maliit na kampo. Naintindihan mo na ba ngayon, Silio, na hindi basta-basta ang kakayahan mong yan? Kaya hindi mo yan dapat katakutan. Piruin mo, nakuha mong magkaroon ng koneksyon sa taong di mo kilala at alam kung nasaan. Nagawa niyang magbigay ng babala sa atin kaya nailigtas na maaga ang sityo. Sarah, hindi naman ako ang nagsabi kay Kapitan ng tungkol sa pagsalakay ng mga kalaban eh. May espiya sila mismo sa kuta ng mga rebelde. Hindi mo nakukuha ang gusto kong iparating sa iyo eh. Ibig sabihin lang nun, kung anong nakikita o nararamdaman mong kakaiba, hindi yun gawa-gawa lang ng imahinasyon mo kundi totoo.
Maaring pahiwatig, babalao kung ano. Kaya yakapin mo yan at gamitin para makatulong. Ha? Paano? Hindi ko rin alam. Katulad nga ng sinabi ko, ang makakasagot lang niyan ay yung may kaalaman sa ganyan. Teka, bakit hindi ka ulit makipag-communicate doon kay Inang Balyana? Paano ko gagawin yon? Siya ang nakipag-communicate sa akin, hindi ako. At saka, hindi ko rin kontrolado tong kakayahan na to. Hindi ko alam kung paano, saan at kailan to gagana. Kusa na lang siyang nangyayari nang wala akong kamalayan. Okay, naintindihan ko. Huwag mo na masyadong stressin ang sarili mo. Magpahinga ka na muna. Ipunin mo tong bigay sa akin ni Kananding na tsaa. Pampakalma at pampasarap ng tulog yan. Sige, maraming salamat dito. Pagdating sa silid ay ininom nga ni Silyo ang tsaa, kaya narelax siya at nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, pagkaronda nila sa sitio Pulang Bato, ay nagpaabot ng pasasalamat ang mga taga roon. May mga nagbigay ng kung ano-anong pagkain na hindi na natanggihan ni Silyo, Hawi, Severino, Adlaw at ng iba pa. Iba ang saya ni Silyo matapos masilayan ng ngiti sa mga labi ng mga mamamayan sa sitio. Ang saya mo dyan, buddy ah. Oo, buddy. Ganito palang pakiramdam kapag alam mong nakakatulong ka sa mga tao. Bakit? Ikaw ba? Hindi ka ba masaya? Masaya rin siyempre, no? Tama ka sa sinabi mo. Nakakawala ng lahat ng pagod kapag nakikita mo yung ngiti sa mga labi ng tao na natutulungan mo. Nakakataba rin ng puso. Oo nga nakakataba ng puso, tama ka. Ngayon ko na-realize na kaya pala yung iba, kahit matindi ang paghihirap lalo na sa training hindi bumibitaw sa pagiging sundalo. Pakiramdam ko tuloy, magiging ganun din ako, buddy. Mamamatay akong sundalo na pumoprotekta sa bansa. Oo, huwag ka muna mamamatay. Dahil marami ka pang utang sa akin, loko-loko ka ba? Mas concerned ka ba talaga sa utang ko, kaysa sa kung mamamatay ako? Grabe ka talaga, buddy, Habang nagtatawanan ay nagpatuloy na nga sila sa pagroronda sa mga baryo at sitio na nakatoka sa kanila. At mabilis na naman ang paglipas ng oras. Pasado 4:30 ng hapon, pabalik na sana ang grupo sa maliit na kampo nang may makasalubong silang 6 na itim na sisiw. Pinahinto ni First Lieutenant Doyto sa pagmamaneho si Howie para hindi masagasaan ng nasabing hayop. Pasaway ng mga sisiw to. Madilim na nga pag-alagala pa. Kapag kayo talaga naadali ng mga bayawak, ewan ko na lang talaga sa inyo. Ikaw lang naman ang bayawak dito, buddy. Kaya dapat sa'yo mag-ingat yung mga Teka, saan punta yung mga yun? Natigilan ng kanilang tawanan nang biglangang nawala sa paningin nila ang mga sisiw na itim. Tumingin-tingin na si Silyo sa kung saan-saan pero hindi talaga nila makita ang mga ito. Napakibit na lang ng balikat ang tenyente bago sumenyas ulit kay Howie na magpatuloy na sa pagmamaneho. Pagbalik sa maliit na kampo ay nagpahinga muna ang lahat bago sabay-sabay na nagapunan eksakto 6:00 ng gabi. Habang kumakain ay napatingin si Silyo sa nilagang itlog na kasama ng menu nila ng hapon na yun. Sa hindi mawaring kadahilanan ay tila unti-unting nag-iiba ang tingin niya sa mga nilagang itlog. Nagkaroon ng mga crack ang mga yon, hanggang sa lumabas nga ang itim na sisiw na may namumulang mga mata. Nakita ng binata ang itim na sisiw na tumalon at pumasok sa bibig ng isang sundalo hanggang sa lalamunan. Nanlaki ang mga mata niya nang masaksiyang mabubulunan ng lalaki hanggang sa humandusay sa sahig. Dahil sa sobrang pagkabigla ay hindi kaagad siya nakakilos. Pinagmasdan niya rin ng paligid pero tila walang pumapansin sa sundalong nahihirapan na sa paghinga. Bakit hindi niyo pinapansin yung sundalo? Tulungan natin! Ha? Natigilan na siya nang biglang tumigil ang nasabing sundalo sa pangingisay. Nanatili yung nakahandusay sa sahig. Dilat ang mga mata at wala ng buhay. Ilang saglit pa ay unti-unting naglitawan ng itim na ugat sa liig nito, hanggang sa umabot yun sa ulo. Walang ano-ano ay bigla na lang yung bumangon at diretsyong tumingin sa kanya. Kitang-kita ni Silyo ang pamumula ng mga mata ng sundalo habang naglalaway na tila takam na takam.
Mabilis ang sumunod ng mga pangyayari dahil biglang lumundag yun sa kanya na parabang inaalihan ng kung anong elemento. Mariin siyang hinawakan sa magkabilang balikat kaya napatayo na siya at napasigaw sa takot. Uy, buddy! Ayos ka lang? Ha? Anong nangyari? Bakit? Overacting yung pagkakasigaw mo eh. Parang pinisil lang yung balikat eh. Ay nako, bahala ka na nga dyan. Yan na yung pagkain mo oh. Salamat, buddy ha. Pasensya ka na. Hindi na umimik si Howie dahil kumain na kagad to gawa ng matinding gutom. Samantala, nang mapagtanto ni Silio na isa na namang paiwatig ang nangyari ay napahimas na lang siya sa magkabilang sentido. Pinagmamasdan niya ang pagkain lalo na ang nilagang itlog. Pagkalaon ay hinanap niya ang sundalong nakita kanina na tila naging mabangis na hayo. Inalala niya ang pangalan nun. Private Benjamin? Oh, close na kayo ngayon ni Private Benjamin? Naka-duty siya ngayon dun sa sitio Pulang Bato. Ha? Ganun ba? Oo. Teka, bakit mo nga ba siya hinahanap? Pinagpapalit mo na ako, buddy ha? Nakakatampo ka naman. Uy, hindi ko siya hinahanap, no? Hindi ko nga ka-close yun eh. Nako, kumain ka na nga lang dyan. Tapos na talaga kaming lahat. Ikaw lang ang di pa nakakagalaw dyan sa pagkain mo. Oh. Kung di ka nagugutom, bigay mo na lang sa akin yan, buddy. Oh, eto, sa'yo na nga lang. Pagkabot sa itlog na nilaga kay Howie ay saka na siya nagtuloy ng hapunan. Pagsapit ng hating gabi, kaimbingan ng tulog ng mga sundalo sa maliit na kampo nang maalipungatan si Silio matapos marinig ang pamilyar na boses na tumatawag sa kanya. Nagpalinga-linga siya sa tingin. Nagpalinga-linga siya ng tingin pero nanatiling nakahiga. Pinagmamasdan niya ang mga kasamahan at nang makitang natutulog ang lahat ay bumalik siya sa pagpikit. Subalit napadilat din kaagad ng muling marinig ang pamilyar na boses. Dahil doon ay napasilip na siya sa bintanang nasa ulunan ng kanyang tinutulugan. Mula sa hindi kalayuan sa mausok na kakahuyan ay nasipat niya ang pamilyar na nilalang. Inang Balyana? Napatayo siya na makita na tila hindi maganda ang lagay ng misteryosang matandang babae. Nang kukunin na niya ang tsinelas ay ganun na lang ang gulat niya nang makita ang sarili na nahihimbing sa pagtulog. Humiwalay na naman ang kaluluwa ko. Manatili ka na lang dyan, binatang sundalo. Pasensya na at sa ganitong lagay mo ko naabutan. Pakiusap, hanapin mo ko sa kagubatan. Tulungan mo kung makalaya at matutulungan kitang malabanan ng mga kaaway. Teka lang po. Paano ko kayo matutulungan? At saka, saan parte ng kagubatan ko kayo hahanapin? Napakalawak ng mga gubat dito at punong-puno ng mga rebelde. Maniwala ka sa akin. May higit pang nakakatakot na kalaban kesa sa mga rebelde. At nagsisimula na ulit kumilos ang kalibonan. Isa-isa na niyang pinakakawalan ng mga itim na sisiw. Ano po? Itim na sisiw? Teka, paano mong... Nakita mo rin yon, di ba? Bago pa mahuli ang lahat, kumilos ka na, binatang sundalo. Meron kang sandata na po pwede mong gamitin para makita ang kinalalagyan ko. Ano pong sandatang sinasabi niyo, Inang? Tsaka, pwede po bang tawagin niyo na lang ako sa pangalan ko kaysa sa binatang sundalo? Ako po si Silio. Wala nang oras, Silio. Magpadali ka. Teka, Inang, marami pa akong tanong. May kung anong puwersa na ang tila humigop sa matangkad na binata kasunod ng bigla niyang pagbangon mula sa higaan. Muli siyang napasulyap sa bintana pero wala nang puting usok doon pati ang mahiwagang matandang babae. Pinagmasdan niya ang sarili at kinapakapa bilang paniniguro na nakabalik na siya sa sariling katawan. Nang muling maisip ang mga sinabi kanina sa kanya ni Inang Balyana, ay napahimas na naman ang binata sa magkabilang sentido. Kinabukasan, pagkatapos ng agahan, ay nagtungo muna si Silio sa klinik para sana ikwento kay Sarah ang bago na naman niyang engkwentro sa misteryosang matanda. Subalit, hindi niya naabutan ng dalaga.
Ayon sa medic na nandoon, ay maagang umalis si Sarah kasama ang iba pang sundalo at nagtungo sa sitio Pulang Bato. May sundalo raw kasing nangangailangan ng tulong medikal at hindi na madadala pa sa kampo sa hindi malamang dahilan. Umalis na nga siya kaagad sa klinik at sumama na sa mga kagrupo para sa pagroronda. Pagdating nila sa sitio Pulang Bato, ay tila naramdaman niya kaagad na may nangyayaring ang hindi maganda. May nauna kasing truck ng sundalo roon na ginagamit ng mga combat medic. May nangyari ba rito, Lieutenant Doito? Bakit nandito yung truck ng medic natin? May sundalo raw na nangangailangan ng medic. Nalaman ko yun mismo sa klinik ng kampo. Napatingin ang lahat kay Silio matapos niyang sabihin yon. Saka naman sumenyas ang tenyente na iparada na muna ang sasakyan nila. Magkakasunod na bumaba sina Lieutenant Doito, Silio, Howie, Severino at Adlaw, habang ang iba ay naiwan sa truck para magbantay sa paligid. Nagpatuloy sila sa paglalakad at nang makakita ng isang taong taga roon ay kinumpronta nga kaagad nila. Ayon sa ginang ay naroon daw ang sundalong ginagamot sa bahay mismo ng punong sityo na si Mang Batuten. Nagtuloy-tuloy na sila sa bahay ng punong sityo at pagdating doon ay ganun na lang ang gulat nila lalo na si Silio. Ito kasi yung sundalong nakita kagabi habang naghahapunan. Private Benjamin, anong nangyari sa'yo? Kilala mo naman pala si Private Benjamin eh. Sabi mo kagabi, hindi. Hindi na muna umimik si Silio. Pinagmasdan na lang nila ang sundalo na parang asong nauululang itsura. Namumula ang mga mata. Naglitawan ng mga itim na ugat sa leeg paakyat sa muka. Hindi tumitigil ang paglalaway at nagwawala yun. Nakatali lang ang mga kamay at mga paa noon, pati ang buong katawan para hindi makapalag. Bukod sa nasabing sundalo, ay may 5 pang mga mamamayan ng sityo ang kapareho rin noon ng sitwasyon. Pagkatapos kausapin si Sarah ni Lieutenant Doito, ay pansamantala munang lumabas ang Ginoo para tawagan ang mismong kampo. Ipinaalam kasi ng tenyente ang nangyari kagabi sa sityo. Ang biglang pagwawala at pananalakay ng 6 na katao kasama na si Private Benjamin. Sa kasamaang palad, ang isa sa sundalo ay namatay matapos sakmali ni Private Benjamin sa leeg at kagat-kagati ng maraming beses. May mga ilang sugat ding mamamayan na ginagamot na ng iba pang medic na kasama ni Sarah. Habang nakikipag-usap ang tenyente sa labas, ay naiwan naman sa loob ng bahay sina Silio, Howie, Severino at Adlaw, na tila hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Anong nangyayari sa kanila? Anong findings? Narabis ba o infection o ano? Kaka-extract ko lang ng dugo. Bukas pa malalaman ng findings dahil wala naman tayong equipment dito na pangmadalian. Sa palagay ko alam ko na nangyari. Pwede ba tayong mag-usap, Private Peninsula? Ha? Ngayon na? Oo, ngayon na. Iniwan muna ni Silio at Sarah ang mga kasama at nagpunta sa likod ng bahay ni Mang Batuten para nga makapag-usap sila ng masinsinan. May nalalaman ka ba sa nangyari ngayon, ha? Palagay ko, alam ko na mga may gawa nito. Teka, paano ko ba ito ipapaliwanag? Masyado kasing komplikado at weirdo O mahiwaga na ewan? Sige, sabihin mo lang sa akin. Wala nang weirdong kwento basta galing sa'yo. Ganito kasi, kahapon, bago kami bumalik sa kampo, nakasalubong kami ng itim na sisiw. Tapos, sa isang iglap, bigla tong nawala. Anong kinalaman ng itim na sisiw? Habang naghahaponan kagabi, nagkaroon ako ng pangitain. Hindi ko alam kung pangitain ba ang tawag doon. Pero nakita ko yung nilagang itlog na napisa at may lumabas doon na itim na sisiw. Lumundag yun papunta kay Private Benjamin. At katulad ng sitwasyon niya ngayon, ganun na ganun ang nakita ko. Lad ng ina. Totoo ba yan? Hindi lang yun. Kaninang hating gabi, nagpakita na naman sa akin si Inang Balyana. Ang sabi niya, hanapin ko siya sa kagubatan at palayain para matulungan ko siyang labanan ng kalibunan. May ideya ka ba kung ano yun? Wala pero itatanong ko kay Lola mamaya pagbalik sa kampo.
Teka, balik tayo sa usapan niyo nung inang. Saan kagubatan siya mahahanap at paano? Malawak ang gubat dito at halos napapaligiran ng rebelde. Iyon nga rin ang tanong ko eh. Pero ang sabi niya lang, meron daw akong sandata dito na makakahanap sa kinaroroonan niya. Pagkatapos nun, nawala na naman siyang parang bula. Oy! Nagsosolong na naman kayo dyan ha! Kahit sana lang talaga kayong dalawa ha! Sabay na napaismit sina Silio at Sarah habang si Howie naman ay natatawang nakasandal sa gilid ng pintuan. Huy! Kahit kailan ka talaga buddy oh. Ay bakit? Wrong timing ba, buddy? Yung bibig mo private arabaw. Tatahiin ko na talaga yan ng shoe needle. Uy, ito naman oh. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng daylan para asarin ka pa. Oh, kalma. Kalma ka talaga habang buhay kapag sinapa kita sa muka. O sige na. Tama na yan. At baka magkapikunan pa kayo ng tuluyan. Bakit ka ba nandito, buddy? Sabi ni Lieutenant Doito, mauna na raw tayong magronda sa Baryo Batubalani. May iwan kasi siya rito dahil parating yung kukuha sa mga pasyente at sa bangkay. Ibig sabihin, habang wala si Tenyente, ikaw muna ang boss, Silio de Almacen. Nandun na raw sa baryo sina Lieutenant Daur at ang iba pa. Kaya magpaalam ka na rin muna sa Honey My Love So Sweet mo. Napailing-iling na lang si Silio habang si Sarah naman ay umirap kay Howie bago yun sadyang banggain. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay nagtungo na ang grupo sa Baryo Batubalani at naabutan nga nila roon ang grupo ni Lieutenant Daur. Para sa sitio Pulang Bato, maganda ang aura ng mga tao rito dahil walang nangyaring masama. Yun na lang ay kalat na rin doon ang balita patungkol sa nangyari. May ilang narinig si Sitio na kwento-kwento na marahil daw ay nayanggaw ang 6 na biktima kaya nanalakay ng mga tao. Hindi naman maunawaan ng matangkad na binata ang tungkol doon. Ni hindi niya nga alam ang ibig sabihin ng salitang yon. Kaya habang nakasuot sa tabi ng driver's seat, ay malalim na naman ang iniisip niya. Kasing lalim na naman ang Pacific Ocean yung iniisip mo dyan, buddy ah. Siguro, kung ikaw ang nagdadrive nitong truck natin, bumangga na tayo o kaya nahulog sa bangin. Ay nako, pag mo isipin yun. Pag mo isipin si Private Peninsula, mahal ka noon. Gago ka talaga. Hindi yun ang iniisip ko, no? Saka, wala namang namamagitan sa amin ni Sarah eh. Ang iniisip ko, kung ano yung nayanggaw o yanggaw na sinasabi ng mga taga-Baryo Batubalani. Napatingin si Silio kay Severino nang magpaliwanag yon. Ang nayanggaw pala isang klase ng seremonya o ritual ng isang aswang para mahawa ang isang inosenteng tao. Ginagamit nila ang espesyal na laway at hinahalo sa pagkain o inumin. Kapag nakain o nainom na ito ng biktimang may mahinang resistensya o paniniwala sa Diyos, ay madali siyang mahahawaan ng pagiging aswang. Namangha sina Silio at Howie sa narinig dahil sa unang pagkakataon din ay nagbahagi ng ganoong kaalaman si Severino. Bilang mga taong laki sa syudad, wala talaga silang ideya patungkol sa mga ganoong bagay. Nakakatakot naman pala kung may ganon dito sa probinsya. Baka mamaya yung mga kinakain natin sa kampo may lawi na ng aswang. Paano ba malalaman kung may lawi ng aswang yung pagkain? Nang sabi ni Severino na malabo mangyari yon sa kampo dahil palaging maalat o maasin ang pagkain at mahilig sa kalamansi at sili ang karamihan sa kanila. Asin kasi at kalamansi ang pangunahing pangontra sa ganon. Severino, paano naman yung sisiw ang ginagamit para gawing aswang ang isang tao? Ha? Sisiw? Saan mo naman nakuha yung konsepto na yun, buddy? Wala naman. Naisip ko lang. Ikaw, may ideya ka ba? Mukha ba akong probinsyano ha, buddy? Ikaw talaga oh. Natigilan sa usapan ng dalawa nang ipaliwanag ni Severino ang tungkol sa konsepto ng sisiw sa aswang. Kalimitan daw sa mga tipikal na babaeng aswang na makikita ang itim na sisiw sa loob ng katawan nila. Katulad ng manananggal, tik-tik, wakwak at iba pa.
At kapag namatay ang sisiw, ay mamamatay na rin ang katawan ng pinaglalagyan nito. Nang tanungin pa ni Silio ang tungkol sa kalibonan, ay napailing na si Severino dahil hindi niya rin alam ang tungkol doon. Dahil tuloy sa ganoong topic, ay nauwi ang kwentuhan nila sa kung ano-anong probinsyang katatakutan. Pasado 6:30 ng gabi, pagdating ng mga naka-duty sa panggabi, ay umalis na sila sa Baryo Batubalani. Habang pauwi ang dalawang grupo, ay bigla na lang nagkaroon ng aberya sa daan. Mula sa hindi kalayuan ay meron silang nakitang isang dalaga na nasa edad 18. Duguan ang katawan noon at nakahandusay sa gitna ng daan. Huminto ang truck at nanatiling nakasentro ang ilaw sa nasabing katawan. Naging alerto rin sila sa paligid dahil posibleng gawato ng mga rebelde para matambangan sila. Sinenyasan ni Lieutenant Daur ang dalawa sa hawak niyang sundalo. Marahang lumapit ang mga yun sa dalagang duguan at nakahandusay sa daan. Kinapa ng isa ang leeg noon habang isa pa ay palinga-linga sa paligid, katulad ng mga sundalong nasa dalawang truck. Nang makumpirma na walang pulso ang nasabing dalaga, ay sumenyas ulit ang tenyente sa dalawa pang sundalo na tumulong sa pagbubuhay ng bangkay. Habang alerto ang lahat at akmang bubuhati ng babaeng wala ng buhay, ay bigla na lang yung dumila. Sa isang iglap ay namula ang mga mata noon. Naglaway din at naglabasan ng itim na ugat sa leeg na papunta sa mukha. Pagkakita roon ni Silio, ay alam na niya kaagad ang mangyayari at napabulala siya ng malakas sa dalawang sundalong naroon. Umalis na kayo dyan! Bilisan nyo! Subalit bago pa makuha ng dalawang sundalong sinasabi ni Silio, ay sumalakay na ang nasabing babae. Tila inalihan ng kung anong masamang elemento. Gamit ang mahaba at matatalim na mga kuko, ay winakwak ng malahalimaw na babae ang tiyan ng isang sundalo. Nagulat ang lahat sa nangyari lalo na nang makitang duguan na ang kabaro nila. Hindi pa rin natapos ang lahat dahil bigla pang sinunggaban ng halimaw ang isa pang sundalo. Sa takot ay nagpaputok yun ng baril na umalingaw-ngaw sa buong paligid na umabot sa mga kalapit na baryo. Walang kahirap-hirap na sinakmal ng halimaw ang leeg ng nasabing sundalo. Tumagas ang napakaraming dugo roon hanggang sa humandusay na sa gitna ng kalsada. Ano yan? Aswang! Nang sabihin nga ni Severino at Adlaw na posibleng aswang ang dalaga, ay kaagad na alarma ang lahat. Pagtayo sa kanilang harapan ay ngumiti yun na tila nanlilibak bago umalulong na siyang nagpakilabot sa kanilang lahat. Galit na sumenyas naman si Lieutenant Daur sa mga sundalo para barilin ng aswang. Umalingaw-ngaw na naman ang putukan ng baril, subalit tumalon lang ang dalagang halimaw sa kakahuyan at hindi na nila nakita pa. Nasaan nagpunta yung aswang? Hindi ko alam, buddy. Tinapik na kaagad ng tenyente ang truck at tumandar yun, palapit sa dalawang sundalong naghihingalo. Habang dinadampot nila ang mga kaawa-awang kasamahan, ay nakarinig na sila ng putukan ng baril galing mismo sa Baryo Pulang Bato. Sa baryo yun, di ba? Baka nandun na yung babaeng aswang. Parang ang bilis naman niya. Ha? Hindi pa man natatapos ni Silio ang pagsasalita, ay tumunog na ang kanilang radyo. At mula nga sa Baryo Pulang Bato ay humingi ng responde ang mga naka-duty ngayon doon. Sumasalakay na naman daw kasi ang mga rebelde at ang mismong pinuno ang nandun. Dahil doon ay inutos nga ni Lieutenant Daur ang mga kasama na bumalik sa baryo para tumulong. Wala na silang inaksayang oras. Kaagad nilang minaniobra ang mga truck pabalik sa lugar. Makalipas lang ang ilang minuto, nang abot tanaw na nila ang bukana ay muli na namang nagpakita ang babaeng aswang. Nakakapit yun sa matabang puno habang nagmamatsyag sa nangyayari sa baryo. Sa galit ni Lieutenant Daur ay magkakasunod niyang pinaputukan ng aswang. Tinamaan yun ng 2 beses sa likod pero nagawa pa rin makatakas. May mga ilang putukan na rin sa gitna ng baryo at may nakikita na silang mga nasusunog na kabahayan. Dahil doon ay nagradyo kagad si Silio sa maliit na kampo para sa backup.
At habang inihintay nila yon, ay nagkumand na nga sa kanila si Lieutenant Dower sa kung ano ang gagawin. Nahati sa 4 ang grupo at sina Silio, Howie, Severino, Adlaw, saka Bingo ay naitalagang maglikas ng mga sibilyan. Ang grupo ng tenyente at ng 3 ang rumisponde sa mga nakaduty na sundalo roon, habang ang 4 na grupo ay naiwan sa truck na hinihintay ang backup. Naghiwa-hiwalay na nga ang 3 grupo. Nagtungo sa bandang kanan ng grupo ni Nasilio. Pinuntahan nila ang pinakamalapit na bahay at nirespondihan ng mga inosenteng mamamayan na naroroon. Adlaw, samahan mo sila pabalik sa truck. Pagtango ng sundalo ay nagdire-diretso sila papunta sa iba pang bahay. Ilang saglit pa ay nakarinig na naman sila ng mga putukan at ilang pagsabog. Hanggang sa may ilang mga rebelde ang tila takot na nagtakbuhan papunta sa kanilang kinaroroonan. Tinutukan nila ang mga yon at papaputukan sana pero nilagpasan lang sila. Nagkatinginan lang sila Silio, Howie, Severino at Bingo na punong-puno ng pagtataka. Mukha ba tayo mga multo? Dinaanan lang tayo oh. Hindi ko rin alam, buddy. Eksaktong pagkasabi noon ng matangkad na sundalo, ay nakarinig na sila ng mga nakakakilabot na ungol ng isang nilalang mula sa hindi kalayuan. Sinundan yun ng alulong na mga aso sa baryo. Ganun na lang ang pagkagulat nila nang mula sa bubungan ng nasusunog na bahay ay lumitaw ang dalagang aswang na humarang din sa kanila kanina. Tang inay box! Yung aswang mga buddy! Kagad nilang pinaputukan yung aswang pero tumalon-talon lang yun sa mga kapunuan at iba pang bubong. Nakarinig din sila ng sigaw ng tao sa bahay na nasusunog kaya kagad nagpunta roon si Silio at Bingo. Naiwan naman sina Howie at Severino na nagmamatsyag dun sa aswang na nagtatago lang sa kung saan. Nagmasagip na ni Silio at Bingo ang mag-ina na natrap sa bahay na nasusunog, ay saka naman sumulpot ang dalagang halimaw. Nilundagan ng aswang ang ginang pero kagad yung nasipa ng 2 sundalo. Sabay-sabay silang tumilapon pabalik sa loob ng nasusunog na bahay. Pero tumayo agad ang binatang matangkad sa kasinigawan ng mag-ina. Takbo na sa labas! Ale, bilisan nyo! Takot na sumunod ang mag-ina na inalalayan ni Howie. Naiwan naman sa loob sina Silio at Bingo at nang papalabas na rin sila ay muling sumulpot sa kung saan ang aswang. Sinunggaban noon si Bingo at saka hinatak sa bahagi ng bahay na natutupok na ng apoy. Babalikan pa sana siya ng sundalong matangkad pero naglaglagan na ang mga kahoy sa itaas. Wala nang nagawa si Silio kundi ang lumabas ng bahay. At mula roon ay narinig na lang niya ang paghiyaw ni Bingo na halatang nahihirapan sa mga nangyayari. Pero hindi niya rin alam kung kasamang natupok ng apoy ang dalagang aswang. Buddy, bumalik na tayo! Patay na si Bingo! Wala na tayong magagawa ron! Baka mapahamak pa tayo dito eh! Nakita mo naman yung alimaw na yun, di ba? Na kahit yung mga rebelde, tumakbot na takot! Baka hindi lang siya iisa! Baka marami pa sila, buddy! Kaya tara na! Ihatid nyo na ni Severino yung mag-ina sa truck. Marami pang sibilyan na naiwan dito. Napakamot na lang sa ulo si Howie dahil hindi niya rin magawang iwan ng kaibigan. Sumenyas na lang siya kay Severino kaya yun na ang naghatid sa mag-ina papunta sa bukana. Dalawa silang nagtuloy-tuloy hanggang sa makita na nga ang sagupaan ng mga rebelde at ng iba pang sundalo. Marami na rin patay na katawan ng tao sa paligid kaya napabuntong hininga na lamang sila. Nang igala ni Howie ang tingin, ay napansin niya mula sa gilid ng isang bahay si Lieutenant Dower na nakasandal sa isang gilid. Sugatan yon at inaakay ng isa pang sundalo. Sa kabilang banda naman ay nakita ni Silio ang leader ng mga rebelde na nakamaskara pa ng bungo. Ayon kasi sa mga impormasyon na nakalap nila, nagsusuot nga raw palagi ng maskara ang pinuno para hindi makilala. Buddy, nandun si Lieutenant Dower. May tama siya. Kailangan natin silang respondihan. Palapit na sa area nila yung mga rebelde. Nandun yung leader ng mga rebelde. Kaya hindi tayo basta-basta pwedeng lumapit sa kanila. Hintayin natin ang backup. Eksakto naman na pagkasabing yon
ay biglang dumating si Severino at Adlaw na pinagtakhan nila. Sinabi nga ng dalawang bagong dating na sundalo na matatagalan ng backup dahil meron din yung nakainkwentro na aswang sa daan. Buddy, ano na gagawin natin? Naloko na oh. Natuntunan ng mga rebelde sina Lieutenant Tower. Hindi ko rin alam eh. Mula sa pinagtataguan ay pinagmasdan lang nila kung paanong bugbugin ng mga rebelde at pahirapan ang tinyente pati ang kasama niya. Sa huli ay binaril nga mismo ng lider ng kalaban ang sundalo sa ulo na humandusay na lang sa sahig. Hindi naman magawang makatulong ng apat dahil dihado sila sa laban. Nasa higit 20 kasi ang rebeldeng nakapalibot kay Lieutenant Dower. Ilang saglit pa ay hinatak na ang tenyente at isinakay sa isang truck. Pagkatapos ay umalis na ang mga rebelde. Siguradong pahirapan nila si Lieutenant Tower. Putik oh. Nasaan na ba kasi yung mga backup natin? Bakit ba ang daming naglipaan ng aswang dito? Kailangan na natin silang sundan. Napatingin ng tatlong sundalo kay Silio na tila gulat na gulat. Hindi kasi nila alam kung seryoso siya sa sinasabi. Oh, bakit ganyan kayo makatingin? Seryoso ako, kaya bilisan yung bumalik tayo sa truck. Kung ayaw nyo, di ako na lang ang susunod sa kanila. Kailangan natin matuntun ng pinagtataguan ng mga hayop na rebelde na yan eh. Kung maghihintay pa tayo ng mga riresponde, yung tsansa na masundan ng mga kalaban ay magiging malabo na. Baka bago pa natin makita sa susunod si Lieutenant Dower napatay na siya ng mga hayop na yon. Dahil sa sinabing yun ni Silio, ay tila natauhan nga sina Howie, Severino at Adlaw. Napasang-ayon na rin sila kaya wala na silang inaksayang oras. Pagdating sa truck, ay sinabihan muna ni Silio ang natitirang mga sundalo na maghintay na lang sila sa ligtas na lugar. Ipinaliwanag nga niya na may mga naglipa na ngayong hindi pangkaraniwang nilalang kaya hanggat maaari habang naghihintay sa responde ay magtago muna sila at maging alerto. Nang matapos na ang paliwanagan, ay umalis na sina Silio, Howie, Severino, Adlaw at dalawa pang sundalo na nagboluntaryo ring sumama. Mula sa gitna ng mga bulubundukin ay nakita na nga nila sa hindi kalayuan ang liwanag ng sasakyan ng mga rebelde. Siguradong nakita na rin sila noon kaya naging alerto sila sa pagmamaneho. Mga kabady, be alert. Baka may mga kasamaan silang pinalapag sa mga gilid-gilid para ma-ambush tayo. Kapag nadali tayo, sa isang kisap mata lang, siguradong patay tayong lahat. Hindi na nga natapos ni Silio ang sinasabi dahil mula sa hindi kalayuan, sa kinaroroonan mismo ng mga rebelding nagmamaneho ay nakarinig na sila ng mga putukan. Sinundan pa yun ng mga sigawan at garalgal na boses ng mga halimaw. Naririnig niyo ba yon? Mukhang sinasalakay din sila ng mga aswang. Anong lugar na ba tong pinuntahan natin? Ay putot Conchita! Saglit na napapreno si Silio dahil may nilalang na humarang sa kanila at katulad ang itsura nito ng babaeng aswang. At nang ma-realize nilang halimaw nga yon, ay binunggunan niya ng tuluyan. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay dumiretso't bumunggo ang sasakyan nila sa malaking puno. Dali-dali silang umalis doon dahil naamoy na nila ang pagtagas ng gas at nagsimula na ring umapoy ang unahan ng truck. Sa kabutihang palad ay nakalayo na silang lahat bago tuluyang sumabog ang sasakyan. Nakita rin ng mga rebelde ang pagsabog habang nakikipagsagupan na rin sila sa mga aswang. Bilisan niyo mga kasama! Huminto yung sasakyan ng mga rebelde sa bandaron! Baka nakikipagsagupan na rin sila sa mga aswang! Tumakbo nga kagad silang lahat patungo sa kinaroroonan ng liwanag at putukan. Hanggang napahinto si Silio nang makarinig ng kalusko sa bandang kanan, malapit sa bangin. Pinahinto niya saglit ang mga kasama hanggang sa biglangang sumulpot ang dalawang itim na sisiw na namumula ang mga mata. Ang dami namang itim na sisiw sa lugar na ito. Lumayo kayo sa sisiw na yan! Paputokan niyo, dali! Biglang lumundag ang dalawang itim na sisiw at bago pa mapaputokan ni Silio ay dumamba na ang mga ito sa bibig ng dalawang kasama nilang sundalo. Nabitiwan ng mga yon ang hawak na baril at sabay na napahawak sa leeg para mapigilan ang pag-choke. Kaya lang sa huli ay nalulun pa rin nila ang nasabing sisiw. Anak ng sisiw naman oh!
Sabay na nangisay ang dalawang sundalo habang nanatiling nakatitig sina Silio, Hawi, Severino at Adlaw. Hanggang sa ilang saglit pa nga ay tila naging halimaw na rin ang mga ito. Anak talaga ng sisiw! Umangil ang mga sundalo at sumalakay kaya walang awa silang pinaputukan ni Silio sa ulo. Makasunurang bumagsak sa lupa ang patay na katawan ng mga aswang na sundalo. At nang lapitan nila yon ay kitang-kita nila ang hirap na mga sisiw na lumalabas sa bibig ng dalawa. Sisiw ng ina! Dalawang magkasunod na putok ang tumama sa mga itim na sisiw at sa isang iglap ay naglaho na lang yun na parang usok. Hindi makapaniwala sina Hawi, Severino at Adlaw sa kanilang nasaksihan. Ano man nangyayari sa Earth? Yung mga itim na sisiw, sila yung nagiging dahilan kung bakit nagiging aswang ang mga tao rito. Kaya kapag meron kayong nakita, paputukan nyo kagad at huwag hayaang makapasok sa katawan ninyo. Dahil kung hindi, magiging katulad din kayo ng nangyari sa dalawa nating kasama. Kung ganun, ganyan na rin yung nangyari kay Benjamin, pati yung 5 taga-sityo Pulang Bato. Nang sabihin nyo ni Hawi ay biglang sumagi sa isip ni Silio ang maliit na kampo kung saan nga dinala ang mga biktima. Bigla niyang naisip na delikado ang mga taong nandun ngayon kapag nakakawala ang mga yon. Nako, kailangan natin masabihan ng mga nasa maliit na kampo. Delikado sila kapag nakakawala sina Benjamin at ang iba pa. Paano natin gagawin yun? Sumabog na yung truck natin. Nandun pa naman yung radyo at iba pang gamit natin. Itinuro nga ni Severino at Adlaw ang sasakyan ng rebelde na patuloy pa rin sa pakikipagsagupa. Dahil doon ay nagmadali na nga silang 4 na tinungo kagad nila ang kinaroroonan nun. Nang malapit na ay wala na sila halos naririnig na putok ng baril hanggang sa isang malakas na pagsabog na naman ang gumulantang sa lahat. May isang rebelde ang nagpaputok ng granada kaya nagtalsika ng lamang loob sa kung saan-saan. Maraming bumagsak na patay na katawan ng aswang pero hindi pa rin naubos sa mga yon. Nang marating ni Silio ang sinakyan ni Lieutenant Dower ay wala na turoon. May ilang rebelde roon na patay na at katulad na ang itsura ng aswang na napasukan ng itim na sisiw. Wala na rito si Tenyente, mga buddy. Pero yung pinuno ng rebelde, ayun oh! Sabay-sabay silang napatingin sa lalaking nakamaskara na biglang umangil ng malakas. Kaya nila napag-alaman na may itim na sisiw na rin yun sa loob ng katawan. Sumalakay ang pinunong rebelde kaya sabay-sabay na nagpaputok ang 4 na sundalo. Tinamaan ang kalaban sa magkabilang hita pero hindi siya napigilan sa paglusob. Dinambahan kagad noon si Adlaw kaya pareho silang napahiga sa sahig. Umibabaw sa sundalo ang aswang at nang sasakmalin na sa liig ay sakasabay na rumisponde sina Hawi at Severino. Hinawakan nila sa magkabilang balikat ang pinunong rebelde kaya naramdaman nila kung gaano kasolido ang katawan nito. Sa isang kisap mata ay hinawi lang ng aswang ang mga kamay nila at magkasunurang itinulak ng malakas sa malayo. Nanatili namang nasa ilalim si Adlaw na muli namang sasakmalin sa leeg pero nagpaputok ng baril si Silio. Mamatay kang hayop ka! Inubos niya ang bala ng baril sa pinunong rebelde hanggang sa humandusay na yon at tuluyang mawalan ng buhay na dumagan pa kay Adlaw. Nang makatayo sina Hawi at Severino, ay kaagad nilang hinatak ang kasama na hindi na makahinga. Nang inakalang ligtas na silang lahat, ay nagkangitian na lang sila subalit may isa pa palang aswang na biglang humigit kay Silio mula sa likuran. Hinatak siya noon hanggang sa ilalim ng truck. Mabuti na lang ay biglang sumulpot si Lieutenant Dower at binaril ng 2 beses sa ulo ang aswang. Iika-ika siyang inalalayan ng tenyente kaya nakahinga siya na maluwag. Salamat, Lieutenant Dower. Buti naman at ligtas kayo, Lieutenant Dower. Bukod doon napatay na rin natin ang pinuno ng mga rebelde. Pero hindi pa ang mga aswang, buddy. Nang ilibot nila ang mga flashlight, ay ganun na lang ang gulat ng lahat sa nakita. Higit 20 aswang ang tumambad sa kanilang paningin na nakapalibot lang. Sabay-sabay yung umangil at umalulong. Kaya nangilabot ang mga sundalo habang inihahanda ang mga sarili sa sagupaan.
Alam kasi nila na limitado lang ang bala ng mga baril at siguradong mas marami pang aswang na naghihintay sa kanila. Mamamatay na ba tayo rito? Hindi tayo mamamatay rito, buddy! Pero kung sakali lang mauna na ako magpaalam sa inyo. Mahal na mahal ko kayong lahat. Salamat at nakilala ko kayo. Kung mamamatay ako, cremate na lang At saka, huwag niyo akong hayaang maging aswang katulad ng mga yan. Ayaw ko magkasisiw sa tiyan. Ano ka ba? Nakukuha mo pa magbitaw ng mga jokes na ganyan Kakaiba ka talaga, buddy! Hindi joke yung buddy. Totoo yun. Paano ka naman namin makikremate kung pare-pareho tayong mamamatay dito? Sino naman magsasabi nun sa mga kasama natin? Nakatinginan ng magkaibigan bago magngitian. Kahit kitang-kita sa mga mata nila ang matinding pangamba. Unti-unti nang umamba ang mga aswang habang naglalaway na nakatingin sa kanila. Halata sa mga namumulang mga mata ng mga halimaw ang matinding pananabik na matikman ng lamang loob ng mga sundalo. Nang may dalawang aswang na lumundag ay kaagad nila yung pinaputukan. Nang umandusay ang mga yon sa lupa, ay umangil ang mga natitira na pagkalaon ay magkakasunod na sumalakay. Sumenyas naman si Lieutenant Daur sa mga kasama kaya habang tumatakbo ay salita ng pagpapaputok nilang 5. Kahit di sigurado ang babagsakan, ay wala nang nagawa ang mga sundalo, kundi magpadaus-us sa bangin sa pangunguna ni Teniente. Dahil sa mga matatayog na puno, ay mas lalong dumilim ang paligid. Ang liwanag ng flashlight lang ang nagsisilbing palatandaan ng mga sundalo kung nasa na ang bawat isa. Muling umangil mula sa hindi kalayuan ng mga aswang at pagkatapos ay sumunod nga ang mga yun sa kanila pababa. Nang mapatingin doon si Silio, ay naulinigan niya ang paggalaw ng mga puno kaya mas binilisan pa niya ang pagdaus-us. Subalit bigla siyang tumama sa isang puno kaya natumba siya at nagpagulong-gulong. Nabitiwan niya ang baril kung saan din nakakabit ang flashlight. Napunit din ang pantalon niya sa bandang puwetan. Kaya nahulog ang pitaka na lumagpak mismo sa harapan niya matapos ang paggulong. Hindi kaagad nakatayo ang matangkad na sundalo dahil inindapan niya ang sakit ng katawan. Humawak siya sa magkabilang tagiliran at kinapakapayon. Nang makitang wala namang sugat, ay nakahinga siya na maluwag pero mas lalo niyang naramdaman ang sakit. Naloko na! Nabalian yata ako! Sinundan niya ng tingin ang kinaroroonan ng baril. Gumapang siya palapit doon subalit may dalawang aswang na ang lumagpak sa harapan niya at sa likuran niya. Ang isa ay kaagad na tumapak sa kanyang likuran, kaya mas lalo siyang napahiyaw sa sakit. Habang ang isa pa ay umupo lang sa harapan niya pero hindi sumasayad sa lupa ang puwetan. Dito na ba ako mamamatay? Napatingin siya sa pitaka at nang makita ang larawan nila roon ni Tatay Dong at Nanay Marian na magkakasama ay bigla na lang siyang napapikit. Sorry, Day. Tay, hindi ko po yata matutupad ang pangako ko na makauwi ako ng buhay. Natigilan siya at biglang napadilat nang bigla na lang ding sumagi sa isip niya ang misteryosong matandang babae na nagbigay ng tuyong kaya-kayupuan na may 5 talulot. Makakatulong daw yun sa oras na kailanganin ko. Ito yung clover na may 5 petals. Ngayon ko kailangan ng tulong mo. Iligtas mo ako dito. Mabilis sa mga sumunod na pangyayari. Dahil pakiramdam ni Silio ay bigla na lang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nakarinig lang siya ng isang beses na pagtunog ng batingaw at pagkatapos noon ay bigla na lang nawalang parambula ang 2 aswang. Nagulat din siya dahil nawalang bigla ang sakit ng kanyang katawan. Kaya dali-dali siyang tumayo at kinuha ang baril saka tumutok sa kung saan-saan. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong nangyari pero nagpasalamat siya dahil nakaligtas siya sa napipintong kamatayan. Nang masigurong ligtas ang paligid ay kaagad niyang binalikan ang pitaka at dinampot. Kasunod noon ay nakadinig na siya ng putok ng baril mula sa hindi kalayuan. Pumunta siya roon at nang makita si Adlaw na sugatan ay tinulungan niya yon. Napatay nila ang 2 pang aswang at sabay nilang hinanap ang iba pang kasamahan. Madali kayong lahat, bilis! Kung naririnig niyo ako,
Pumunta kayo rito! Sinundan nga nila ang kinaroroonan ni Howie na makailang ulit nang nagpaputok ng baril. At sa wakas, muli nga silang nagtagpong 5 saka nagpatuloy sa pagtahak sa masukal na gubat. Naririnig pa rin nila ang ingay ng mga aswang kaya alerto sila hanggang sa makakita ng maliit na yungib. Sumenyas nga si Lieutenant Dower na pumasok roon at maingat nilang ginalugad ang nasabing kuweba. Nang masigurong ligtas ang lugar, ay doon sila muna pansamantalang nagpahinga. Nagpayo rin ang kanilang superior na patayin muna ang mga flashlight at talasan ng paningin at pandama. Kahit papaano ay nakapagpahinga sila dahil tila humupa na rin ang tensyon. Inutos din ng tenyente na magpahinga muna ang dalawa para habang ang tatlo ay nagbabantay sa paligid. Si Silio at Adlaw na muna ang umidlip habang sina Lieutenant Dower, Howie at Severino ay nanatiling nagmamatsyag sa kapaligiran. Nang malalim na ang pagtulog ng binatang matangkad, ay muli nga siyang dinalaw ni Inang Balyana. Hinang-hina na ang misteryosang matanda kaya labis siyang nag-alala. Inang Balyana, ano po nangyari sa'yo? Ginamit ko na lahat na kakayahan ko para maabot ka, Silio. Kapag hindi mo ko mahanap, mahirapan ka lang magapi ang kalibunan. Nagising na siya ng tuluyan at nagkakalat na ng lagim. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mahanap eh. Magbigay kayo ng tamang lugar dahil masyado pong malawak ang kagubatan, Inang... Naglaho na ng tuluyan ang matandang babae kaya hindi na naman nakakuha ng matinong impormasyon si Silio. Pagmulat niya ng mga mata ay eksaktong bukang liwayway na kaya nakahinga siya na maluwag. Nilapitan niya sina Lieutenant Dower, Howie at Severino para ang mga yun naman ang pagpahingahin niya. Lieutenant, ako naman ang magbabantay. Pwede na kayo magpahinga. Ay, salamat. Butit makakapagpahinga na rin sa wakas. Higa na sana si Howie at Severino, kaya lang ay pinigilan sila ng tenyente. Sinabi ng Ginoo na kailangan na nilang maghanda para makaalis sa lugar na yon. Dapat nilang samantalahin ang pagkakataon habang wala pang mga aswang. Mas mainam ho sana kung makaidlip muna kayo kahit saglit lang. Kaya nga ho, mahirap maglakbay ng walang tulog, Lieutenant. Napapayag na rin ang tenyente kaya saglit nga silang nagpahinga habang sina Silio at Adlaw ang magbabantay sa paligid. Nang tuluyan ng sumikat ang araw, pasado 6:30 ng umaga ay gumising na nga ang lahat. Nagsimula na silang maglakbay sa kagubatan. Ang mga natutunan nila sa training ang ginamit nila para malocate ang tamang daan pabalik sa Baryo Batubalani. Naging maingat din sila sa paglalakad dahil alam nilang marami ang panganib na naghihintay sa kanila. Posibleng ang mga rebelde, ang mga mababangis na hayop, ang mga aswang o ang natural na sakuna dala ng kalikasan. Habang abala ang lahat sa paghahanap ng tamang trail, ay napapaisip na rin si Silio sa mga nangyari kagabi. Ngayon niya lang kasi talaga napagtanto na meron palang ganoong klase ng mga nilalang na katulad ng aswang. Ang akala niya noon ay sa mga palabas at libro lang makikita o mababasa ang tungkol sa aswang. Hindi niya sukat akalain na sa mismong pagiging sundalo niya ay makakaengkwentro siya ng hindi lang isa kundi marami pa. Naalala niya rin bigla ang kakaibang nangyari kagabi noong sinasalakay siya ng 2 aswang. Hindi niya alam kung milagro bang matatawag yon, pero nagpapasalamat talaga siya sa Panginoon. Nang maisip niya nga bigla ang tuyong Clover ay saglit siyang huminto at tiningnan nito sa pitaka. Ganun na lang ang gulat niya nang makita na 4 na lang ang talulot nito. 4 na lang ang petals? Paano nangyari yun? Muli niyang inalala ang sinabi noon ng misteryosang matanda na nagtitinda ng sampagita. Ang sabi niya, magagamit ko sa tinakdang panahon. Siya rin ang nagbukas ng sixth sense ko. Ibig sabihin ba nito? Parang nakatakdang mangyari ang lahat ng ito. Buddy! Anong tinutunganga mo na naman dyan? Tara rito! Umakyat ka na! May nakita kami sa banda rito, oh! Okay, sige. Dali-dali ngang sumunod si Silio sa mga kasama.
Pag-akyat niya sa mataas na bahagi ng kagubatan ay naabutan niya ang mga kasama na nakatayo sa harap ng abandonadong kabahayan. Hindi lalampas sa 10 ang mga dampanan naroon, pero halatang wala nang nakatira. Butas-butas na kasi ang mga bubong at dingding. Ginalugad nila ang paligid at nadiskubre nga ni Adlaw na merong malinis na balon doon. Bukod sa balon, ay wala na silang ibang nakitang bagay na mapakikinabangan. Kaya doon na lang muna sila nagpahinga saglit para makainom ng tubig. Ngumata na rin muna sila dahil may nakitang mga prutas ng balimbing si Severino mula sa hindi kalayuan. Ilang saglit pa, habang abala ang lahat sa pagkain at pagsasalok ng tubig, ay may matandang babaeng kuba na bigla na lang sumulpot sa kung saan. Nagulat silang lahat dahil hindi nila namalaya ng pagdating noon. Mahaba ang buhok noon, malamblam ang mga mata, marumi ang damit at umaalingasaw ang amoy ng katandaan at panghi. Napatakip pa nga ng ilong ang mga sundalo habang nakatingin sa matandang lalaking kuba na nakatanaw din sa kanila. Manang, mawalang galang na ho ah. Meron ba kayong ibang kasama? Delikado sa lugar na ito dahil may mga naglipa ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Nang ngumisi ang matandang ginang ay naunawa ang kagad ni Silyo ang sitwasyon at kung sino ang kaharap nila. Tinapik niya si Howie habang ang ibang kasamahan nila ay nagpalinga-linga sa paligid. Nang muling humakbang papalapit sa kanila ang estranghera ay kagad tinutok ni Lieutenant Dower ang baril na hawak. Binantaan niya ngayon na huwag kikilos at lalapit pero muli na namang umiti ng makahulugan. Pakiusap po, Manang. Ayaw naming manakit hanggat maaari. Kaya para walang gulo, manatili na lang muna kayo sa kinatatayuan nyo hanggang sa makalayo kami rito. Sa tingin niyo ba, nakakatakas kayo sa lugar na ito, mga sundalo? Ngayong tuluyan na akong nagising mula sa matagal na pagkakahimlay. Oras na ng pag-asik ng lagim. Natumba ang nasabing matanda ng pagbababarilin ni Lieutenant Dower. Nilapitan niya yon at para makasiguro na hindi na makakagalaw ng tuluyan ay tinatad niya pa sa katawan. Nang maubos na ang bala, ay kagad nagpalit ng magasin ng tenyente habang napapamura sa dugo ang katawan ng matandang babae. Hindi naman nakaimik ang 4 pang sundalo dahil alam na rin naman nilang isa yung aswang. At eksaktong pagkasa ni Lieutenant Dower ng baril ay mabilis ang sumunod na pangyayari. Nagulat na lang si Silyo, Howie, Severino at Adlaw nang biglang tumayo ang matandang babae. Ngumiti yun at habang abala ang tenyente ay dinambahan siya sa likod saka sinakmal sa leeg. Sa sobrang pagkabigla ay napaputok ng baril ang Ginoo paharap sa mga sundalo na biglang nagyukuan. Nagpatuloy naman ang halimaw sa pagkagat sa leeg hanggang sa matapyasyon ng tuluyan. Pagkalaon ay tumalo na matandang lalaki palayo sa naghihingalong tenyente bago suminghap habang inunguya ang nakagat na balat. Pagkalunok ay sakayong bumuga sa hangin at napangiti na parang demonyita. Nakatikim din ulit ako ng sariwang dago ng karne ng tao. Nakapagpaputok pa rin ang baril ang tenyente na tumama sa mata ng matandang kubang aswang. At pagkatapos noon ay tuluyan na yun nawalan ng buhay. Kitang-kita ng 4 na sundalo kung paanong mabilis na gumaling ang tama ng baril sa mata ng halimaw. Pagkadaka ay sa kanila yon hinarap habang napapangiti pa rin. Oras na para pakaulan at pakainin ang aking mga sisiw. Unti-unting nagbago ang anyo na matandang ginang. Ang mga tenga ay tumulis. Mas kumapal at umitim ang buhok. Tumalim ang mga mata at mas nanlilisik. Umusli ang mga ngipin. Tumalim ang mga kuko at kumapal ang mga balahibo sa buo niyang katawan. Ilang saglit pa ay iniluwa niya ang 4 na itim na sisiw na ikinagulat na naman ng 4 na sundalo. Anak ng sisiw! Siya pala ang nanay ng mga sisiw? Pinaputukan kagad ni Silyo ang mga sisiw at nang matamaan ng mga yun ay naglahod na nga lang na parang bula. Sinumaan lang sila ng tingin ng halimaw na nagluwa ulit ng mas marami pang sisiw. Mga alaga kong sisiw! Pumasok kayo sa katawan ng mga yan at ang niyo ang katauhan nilang lahat.
Pagkatapos ay maghasit kayo ng lagim sa lugar na ito. Nagpaputok na rin ng baril sina Howie, Severino at Adlaw. Pero sa dami ng itim na sisiw ay hindi nila naubos sa mga yun. Doon tayo sa banda ron! Bilis! Magkakasunod na nagtakbuhan ng apat. Subalit bago pa sila makaalis sa lugar na yon, bigla nang lumundag ang matandang babae na nag-anyong halimaw saka lumagpak sa harapan mismo ni Silyo. Nang malapit ang makita ng binatang matangkadang aswang, ay tila bigla siyang naistatwa. Naisip na lang niyang ito na ang katapusan nilang lahat. Lalo na at nasaksiyan niya kanina na tila mala-immortal ang kanilang kaharap. Nanginig ang buo niyang kalamnan at nanlambot ang kanyang mga tuhod. Kaya napasigaw na lang siya sa isip dahil hindi na rin niya maibuka ang bibig sa sobrang tensyon. Tulungan niyo ako, Panginoon. Ayoko mamatay sa lugar na ito. Sa isang kisap mata ay bigla na lang sumabog ang mukha ng aswang na ikinagulat nilang lahat. Isa-isa ring nagputukan na parang bula ang mga itim na sisiw hanggang sa tuluyang itong maubos. Kasunod noon ay isang nakakagimbal na hiyaw ang kanilang narinig mula sa matandang aswang. Anong ginawa ba? Anong ginawa mo sa mukha ko? Walang yakang sundalo ka! Sinamantala nila ang pagkakataong yon. Habang mabagal na nagre-regenerate ang sabog na mukha ng aswang, ay tumakas na kaagad ang apat na sundalo hanggang sa makalayo sa lugar na yon. Hindi nila inalintana ang matinding pagod dahil ang gusto lang nila ay matakasan ng kamatayang nagbabadya. Kahit hingal na hingal, uhaw na uhaw, gutom na gutom at inaantok, ay hindi pa rin sila tumigil. Hanggang sa hindi nila namalayan na may ilog na pala. Sabay-sabay silang nahulog doon at mabuti na lang ay hindi mabato, kaya nakaahon din sila kaagad at nakatawid sa kabilang bahagi. Nagpahinga sila saglit sa ilalim ng mayamong na puno para lang pakalmahin ang mga sarili. Ano ba yung nilalang na yun? At saka anong nangyari kanina? Totoo pa ba itong nangyayari? Hindi ba nananaginip lang tayo? Baka patay na tayo. Naknang sisiw naman oh. Hindi ko na alam. Gisingin niyo na lang ako mga buddy Aray, bakit mo naman ako sinapak, buddy? Sabi mo gisingin kita di ayan. Ano, gising ka na ba? Hindi pa naginip to, buddy. Totoo mga nangyayari. Kaya kailangan na natin makalis dito bago pa tayo ulit abuti ng dilim. Dahil kapag nangyari yun, nako, sigurado na tayong hindi na tayo makakaligtas. Ano ba yung nakita natin kanina? Anong klaseng nilalang yun? May ganun pa bang uri ng aswang? Hindi ko rin alam Tara, tumayo na kayo dyan at aalis na tayo. Nagmadali na nga kagad silang apat hanggang sa mapatpad na sila sa gitnang bahagi ng gubat. Tila kasi may kung anong elemento na nagliligaw sa kanila kaya kahit na sinusunod nila ang kanilang mga natutunan sa pag-iensayo, hindi pa rin nila matunto ng pabalik na daan. 3:00 ng hapon, nagpahinga sila ulit sa gilid ng mayabong na puno ng balete. Nang makita naman yun ni Severino ay binalaan niya kaagad ang mga kasama patungkol doon. Alam naman ni Silyo at Howie ang mga kwento sa puno ng balete. Sinunod na lang nila ang kasamahan na lumayo roon. Hanggang sa maisip na ni Adlaw na baliktarin ang mga damit nila. Yun daw kasi ang ginagawa kapag tila inililigaw ka ng mga elemento sa kagubatan. Sabay-sabay nga nilang ginawa yon bago magpatuloy sa pagtahak ng daan. At sa biyaya ng Diyos, pasado 5:00 ng hapon ay nakarinig na nga sila ng tunog ng sasakyan mula sa hindi kalayuan. Tuwang-tuwa na nagkatinginan ng 4 na sundalo na tila nabuhayan ng loob. Narinig niyo ba yun? Nakakarinig na ako ng sasakyan. Tara na mga kabady! Bilisan na natin para maabutan pa natin yung sasakyan! Oo, kumalma ka lang, buddy. Hindi, buddy! Mahirap kumalma sa ganitong sitwasyon! Gusto ko na makabalik sa kampo! Napailing na lang si Silyo habang napapangiti. At pagkatapos noon ay magkakasunod na nga silang tumakbo hanggang marating na ang kalsada. Mula sa hindi kalayuan, nakita nila ang jeep ng mga gulay sa kayang 6 na katao. Isang driver at 2 sa tabi noon saka may 3 na nasa bubungan.
Kinawayan nila ang papalapit na sasakyan. Subalit biglang natigilan si Silio nang may maramdaman siyang kakaiba sa paligid. Hindi niya rin mawari kung bakit pero hindi maganda ang dating sa kanya ng ihip ng hangin. At hindi nga siya nagkamali. Dahil mula sa likuran ng sasakyan ay nakita niyang sumulpot ang mala-immortal na halimaw na nakainkwentro nila kanina lang. Ang nilalang na walang awang pumatay kay Lieutenant Daur. Hindi yun napapansin ni Howie, Severino at Adlaw dahil abala ang 3 sundalo sa papalapit na jeep. Ngumiti pa kay Silio ang matandang babaeng aswang bago magluwa ng 3 itim na sisiw. Nagtungo kagad ang mga sisiw na yon sa mga taong nasa bubungan ng sasakyan para pumasok sa katawan ng mga yon. Ilang saglit pa nga ay naging aswang na ang 3 lalaki at walang kabog-abog na sinalakay ang 3 pang taong nasa unahan ng jeep. Kitang-kita ni Leon, kaya ganun na lang ang gulat nila sa nangyari. Bago pa makarating sa tapat nila ang sasakyan, ay tumumba na ito at bumunggo sa gutter bago dumaus-us pababa sa masukal na gubat. Sinundan niyo ng malakas na pagsabog kaya napayukod ang 4. Pagkadaka ay nagtalsikan pa ang ibang piraso ng mga gulay sa kalsada dahil sa tindi ng impact ng pagsabog. Oh, ano nangyari? Magsitayo na kayo! Nandiyan na yung halimaw na humahabol sa atin! Bilisan natin! Takbo na! Mula nga sa hindi kalayuan ay naaninag nga nila ang mala-immortal na aswang, kaya nagtakbuhan na sila palayo. Subalit ngumiti lang yon at saka bumwelo bago malakas na lumundag. Sa isang iglap ay muli na namang lumagpak sa harapan nila ang nakakatakot na nilalang. Kamusta mga magigiting na sundalo? Akala nyo siguro ay matatakasan nyo na akala. Kahit saan kayo magpunta, hindi kayo makakapagtago dahil naiwan na ang amoy ninyo sa aking ilong. Alam niyo ba kung gaano kalayo ang kayang maamoy ng ilong na ito? Kahit nasa dulo kayo ng mundo'y maaamoy at maaamoy ko kayo. Natigilan na lang ang 4 na sundalo sapagkat alam nilang wala na silang magagawa pa para makatakas. Alam nila na kahit anong gawin nila ay hindi nila mapapatay ang kalaban. Para lang kasi itong butikin na nagre-regenerate ang katawan. Pero nang mapagmasdan ni Silio ang mukha ng aswang, ay napansin niya kagad ang malaking peklat sa mukha noon. Nung una naman nilang makaengkwentro yon ay walang ganung bakas sa mukha. Tumalim na naman ang tingin ng halimaw bago sila salit-salita na pinagmasdan. Napabilib niyo ako sa ginawa niyo sa mukha ko. Pero kung sino man ang may gawa sa inyo nun, ay sinisiguro kong pahihirapan ko siya ng husta. Biglang naalala ni Silio ang tungkol sa tuyong Clover. Hindi pa siya sigurado pero ang bagay na yon ang naisip niyang dahilan kung paano siya nakaligtas kagabi at kanina. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Palalayain ko ang 3 sa inyo kapag isinuko niyo sa akin ang gumawa ng ganito sa mukha ko. Manigas kang aswang ka! Aba, ang lakas ng loob mong langgam ka. Dahil dyan, ikaw ang uunahin kong gawing kampon ka. Ito yung dahon ng Clover. Ngayon ko kailangan ng tulong mo. Dalhin mo kami sa kinaroroonan ni Inang Balyana. Para mo ng awa, ilayo mo kami sa halimaw na ito. Hinawakan siya ng aswang sa magkabilang braso at naglabas na ngayon ng siso sa bibig para ilipat sa kanya. Walang ano-ano ay biglang kumislap ang paligid kaya napapikit ang 4 na sundalo. Pagdilak ay nasa isang kuweba na silang lahat na may dumadaloy na tubig. Dahil sa dilim ay hindi kagad sila nakakita. Sabay-sabay nilang binuksan ang mga flashlight at ganun na lang ang gulat ni Howie, Severino at Adlaw nang makita ang putol na kamay ng halimaw na nakakapit pa sa magkabilang braso ni Silio. Inay ko po! Pagkahawi niya sa kamay ng aswang ay nahulog yun sa tubig at inagos na palayo. Nagpalinga-linga siya pagkadaka ay napangiti nang ma-realize na natakasan na naman nga nila ang mala-immortal na halimaw. Oh, ano nangyari? Bakit tayo napunta rito? Nasaan na tayo nito? Ha, buddy? Anong ginawa mo para makapunta tayo rito? Yung tuyong Clover. Yun ang nagdala sa atin dito. Tuyong Clover? Katulad ni Howie,
hindi rin maipinta ang mukha ni na Severino at Adlaw sapagkat wala silang maintindihan sa mga sinasabi ng kasamahan. Dinukot ni Silio ang pitaka at kinuha nga ang tuyong clover saka ipinakita sa mga kasama. Ito yung tinutukoy ko na nagligtas sa atin ng pangalawang beses sa halimaw na yon. Paano naman tayo nailigtas niyan? Kung mapapansin nyo dalawa na lang ang natitirang petals nito. Noong binigay sa akin to ng estrangherang matanda bago ko lumipad dito sa Mindanao, 5 pa ang petals nito. Sinabi niya na may liligtas ako nito sa tamang panahon. Kagabi, nung sinalakay ako ng 2 aswang, iniligtas ako nito laban sa mga yon. Tapos kanina, nung unang beses na magpakita yung matandang halimaw na yon, ito ang nagligtas sa atin. At yung huling nangyari kanina, kaya tayo napunta sa lugar na ito, ay dahil rin dito. Bakit naman sa kuweba? Bakit dito mo naisip na dalhin tayo sa halip na bumalik sa baryo o sa sitio o kampo? Dahil nandito sa lugar na ito yung tao makakatulong sa atin. Sa dami ng mga naranasan natin ngayon, alam kong maniniwala na kayo sa mga sasabihin ko. Ikinuwento nga ng matangkad na binata ang lahat-lahat, simula umpisa ng karanasan niya ng madistino sa lugar na yon. Walang imik na lang sina Hawi, Severino at Adlaw matapos sa mga narinig. Nang matapos na sa pagsasalaysay, ay iginala ni Silio ang paningin sa buong yungib bago muling kausapin ng mga kasama. Bilisan na natin mga kabady. Hanapin na natin si Inang Balyana. Kailangan na niya ng tulong natin. At isa pa, baka matunto na tayo dito ng halimaw na yon. Sinimulan nga nila ang paghahanap sa kuweba hanggang sa makita ang isang maliit na lagusan. Kasya lang doon ang isang tao kapag gagapang. Si Adlaw ang nauna na sinundan ni Severino at Hawi. Nagpahuli na si Silio dahil nagmamatsyag-matsyag pa siya sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas nang makatawid sila sa maliit na lagusan ay tumambad nga sa kanilang paningin ang makakapal na ugat na binabalot ang isang matandang babae. Tanging ulo at magkabilang palad na lang noon ang nakikita kaya nagulantang sila. Oh, siya na ba yung hinahanap natin, buddy? Oo, siya na nga yun, si Inang Balyana. Eksaktong pagkasabi niya noon ay biglang nagbuga ng hininga ang matanda na ikinagulat nilang lahat. Pagdilat noon ay saka tumanaw sa kanilang 4 na hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Salamat dahil natagpuan niyo ako. Maraming salamat. Huwag po muna kayo magpasalamat, Inang. Hindi pa namin kayo napapakawalan Pakakawalan na po namin kayo, Inang. Gamit ang soldier's knife, ay pinagtulungan na nga nilang pakawalan si Inang Balyana. Inabutin sila ng higit kalahating oras at nang maputol na nila ang mga ugat-ugat, ay inilapag nila ang matandang babae sa tubig ayon na rin sa hiling nun. Makalipas lang ang higit 5 minuto, ay bigla na lang yun tumayo kaya napalingon silang lahat. Hindi na sila masyadong nagulat nang makitang bumuti na ang pakiramdam ng matandang ginang. Sa dami ba naman ng mga kababalagang nangyari ay hindi nga naman na nakakagulat ito. Ayos na po ba kayo, Inang? Maraming salamat sa tulong ninyo. Wala pong anuman, Inang. May tanong lang po kami sa inyo. Paano po namin mapapatay yung matandang babaeng aswang na yon? Aswang pa po ba talaga yun? Kasi kahit na anong gawin namin, hindi siya namamatay. Kung ganon, nakasagupan niyo na pala si Sitana. Si Tana? Si Sitana na isa sa mga sinaunang babaylan dito na naging isang kalibonan. Siya po pala yung tinutukoy niyong kalibonan? Oo, siya nga. Ang kalibonan ay ang pinakamatandang uri ng aswang at nakatira sila sa pinakamasukal na bahagi ng kagubatan. Dito mismo sa kinalalagyan natin, nakakulong si Satana. Pero ako ang naging kapalit kaya siya nakalaya. O? Paano po nangyari yun? Nitong nakalipas na buwan, may isang mangkukulam na sinubukan siyang pakawalan. Nagpunta ako dito para pigilan ang mangkukulam na yon pero nakulong nila ako. Ako ang babaylan na nagbabantay sa kulungan ng kalibonan at nang makatakas nga sila, pinatay ni Sitana ang mangkukulam at kinain para bumalik ang kanyang lakas. Kahit nasa piitan,
ay nagawa ko pa siyang mapigilan na makalayo rito. Subalit dahil sa mahiwagang ugat ay unti-unting napigil ang kapangyarihan ko hanggang sa tuluyan na siyang nakakawala. Ganun po pala nangyari? Ibig bang sabihin po nun, ibabalik natin ang kalibonan na yun dito? Paano naman po natin siya mahahagilap? Ang lawak-lawak ng Mindanao. Siguradong magpapakalayo-layo yun. Baka nga tumawid pa ng dagat yun eh. Huwag kayong mag-alala. Dahil hindi makakatawid ng dagat ang isang kalibonan dahil sumpa yun sa kanila. May matinding kapangyarihan ang hahatak sa kanya pabalik kung sakaling tangkain niyang lumayo. Sigurado ko sa pinakamalapit na baryo o sityo lang siya magpupunta. Kaya magmadali na tayo. Ano naman po tayo makakabalik sa baryo o sityo? Ang tuyong Clover. Hindi talaga aksidente kung bakit ka napunta rito, Silio. At kung bakit din napunta sa iyo ang mahiwagang kaya-kayupuan. Isa sa mga matatandang babaylan lang ang nagmamay-ari niyan. At siguradong ginamit kanya para maipadala ang bagay na yan upang makatulong. Nuksan niya ang ika-6 mong pandama para maging madali ang daan na matuntun ako. Napakabuti talaga ng bathala. Sapat na ang 5 talulot para magawa ang misyong ito. Nagkatinginan na lang ang 4 na sundalo dahil sa lalim ng pananalita ng matandang babaylan. Pagkatapos ng ilan pa nilang pag-uusap ay ginamit na nga ni Silio ang kapangyarihan ng tuyong Clover. Humiling nga siya na dalhin sila sa sitio Pulang Bato dahil yun ang nakita ng kanyang pangitain na sasalakay ni Sitana. Makapangyarihang tuyong Clover, humihiling ako na dalhin mo kaming ligtas ngayong 5 sa sitio Pulang Bato. Sa isang kisap mata ay narating nga nila ang nasabing sityo. Subalit ganun na lang ang pagkagulat nila dahil nagkakagulo na ang mga tao. Kitang-kita sa mukha ng mga mamamayan ang matinding takot. May nagsisigawan at nag-iiyakan habang pilit na isinasalba ang mga sarili. Hindi ko na maramdaman sa lugar na to ang puwersa ni Sitana. Nahuli na tayo ng dating. Hindi pa man natatapos ng matandang babae ang pagsasalita nang may mga tumakbo na sa kanilang mga tao. Base sa itsura ng mga yon ay halatang napasukan na ng itim na sisiw sa katawan. Babarilin na sana ng 4 na sundalo pero pinigilan sila ni Inang Balyana. Matapang na lumapit ang babaylan sa mga taong pasugod at pagkatapos noon ay saka siya nagbikas ng mga wikang siya lang din ang nakakaunawa. At bago pa makalapit sa kanila ang mga taong umaatake, bigla na lang humandusay ang mga yon sa sahig na parang makinaryang nawala ng baterya. Hindi maiwasang mamangha ni Silio, Hawi, Severino at Adlaw dahil sa kanilang nakita. Paano niyo po nagawa ang bagay na yun, Inang? O pwede naman pala na hindi sila mapatay eh. Ituro niyo naman po sa amin yan oh. Sumunod kayo sa akin. Madali kayo. Pumasok nga sila sa isang bahay na inabandona na. At doon ay itinuro na matandang babaylan ang tamang kapamaraanan sa kanila. Ang mga sisiw na ginagamit ng kalibonan ay pinapasok sa katawan ng tao ay gawa sa mahika. Pero may laman yon dahil galing mismo sa katawan ng nasabing aswang. May 2 paraan na pwedeng gawin para maibalik ang mga biktima sa pagiging tao. Una ang ginawa kong orasyon kanina at ikalawa ay ang likido na to na gawa sa isang halamang gamot na tumutubo lang sa kuweba kung saan tayo nanggaling. Ano po yan? Meron ding orasyon ang likidong ito. Ibabad niyo muna ang mga bala o kahit na anong sandata. At pagkatapos ay saka niyo puntiryahin ang mga nalukob ng kalibonan sa hindi delikadong parte ng katawan. Kapag natamaan, kusa silang mawawalan ng malay tao at paggising nila ay babalik na sa normal dahil papatayin mismo ng orasyon ang sisiw na nasa loob ng katawan nila. Kung gano'n naman pala ibabad na natin ang mga gamit natin para mailigtas natin ang mga taga-sityo. Pero depende pa rin ang epekto niyan sa kanila. Kapag hindi na tumalabang ginawa ninyo, ibig sabihin ay nakatikim na ng sariwang dugo at karne ng tao ang biktima. Ang tanging paraan na lang para mailigtas sila ay kung tutuldukan na ang kanilang buhay. Hindi na nakaimik pa ang 4 na sundalo matapos yung marinig.
Tila nalamon tuloy na matinding katahimikan ng paligid at nabasag lang yun nang biglang bumukas ang pinto. 2 sundalo ang pumasok kaya kaagad yung tinanong ni Silio. Ayon nga sa dalawa, ay pabalik sana sila sa maliit na kampo pero may nagradyo na mayroon ng sumalakay doon na nakakatakot na nilalang. Dahil doon ay wala na silang inaksayang oras pa. Nagpaiwan na sa sitio Pulang Bato sina Severino at Adlaw para tumulong sa ibang biktima at ipaalam sa ibang sundalo doon kung paano may liligtas ang mga napasukan ng sisiw. Kagad naman nagbiyahe sina Silio, Hawi at Inang Balyana papunta sa maliit na kampo. Pagdating nila roon ay nagkakagulo na nga. Nasusunog na rin ang bahagi ng klinik pati ang opisina kaya nag-alala sila para sa mga kasamahan. Mabuti na lang ay nakita niya ang dalaga kasama si Lieutenant Doito at inalalayan nila si Kapitan Baskular. Kapitan Baskular, Lieutenant Doito, Private Peninsula. Ano, ayos lang ba kayo? Kabalik na pala kayo. Sir, yes sir! Sinasalakay tayo ng kung anong halimaw. Hindi kami nakahingi ng tulong sa main camp dahil sumabog na ang opisina bago pa kami makatawag. Nasaan si Lieutenant Dower at ang iba pa? Wala na sila, Kapitan. Kami na lang ni Private Arabaw, Private Severino at Private Adlaw ang nakabalik ng buhay. Pero magandang balita naman po dahil napatay namin ang pinuno ng rebelde. At, Isang pagsabog na naman ang naganap kaya napayukod ang lahat at natigilan sa pag-uusap. Nagtago sila sa ligtas na lugar kaya tumindig si Inang Balyena at hinarap ang mga natitirang sundalo. Ako na ang bahalang sumupil kay Sitana at kayo na ang bahalang pumigil sa mga ginawa niyang kampon. Sa oras na maibalik ko siya sa kulungan, kusang babalik sa dati ang mga taong naging biktima. Kaya sikapin niyong mapigil sila bago pa makainom ng dugo at makakain ng karne ng tao. Dali-daling umalis sa matandang babae kaya ipinaliwanag naman ni Silio at Hawi sa lahat ang nangyayari sa paligid. Hindi kagad naniwala ang karamihan. Kaya nang may umatake sa kanilang kapwa sundalo na napasukan na ng sisiw sa katawan ay ipinakita nila kung paano yun ibalik sa dati. ibabad nyo rito mga sandata para bumalik sa normal na mga biktima at hindi sila mamatay. Wala na tayong oras, Kapitan, dahil kung hindi natin gagawin to, mauubos sa mga sundalo. Makinig kayong lahat. Sundin ang sinabi ni Private Almacen. Magmadali kayo! Pagkatapos nilang maibabad sa likidong may orasyon ng mga gamit ay isa-isa na nga nilang iniligtas ang biktima ng kalibonan. At mula naman sa hindi kalayuan ay nakita ni Silio kung paano makipagtunggali si Inang Balyana kay Sitana na hindi mo aakalaing may edad na. Maigpit nga na na-corner ang kalibonan na nagpupumiglas pa kaya tumingin ang matandang babaylan sa binata at saka sumigaw na malakas. Silya, gamitin mo na ang huling talulat! Papayag na may kulong ulit ako sa kwebang yan! Papatayin kita, Balyana! Nakapigla sa ngalimaw at nakalbot niya sa magkabilang braso ang babaylan. Pagkatapos ay sakayon tumalon para makatakas pero maagap din si Kapitan Baskular at ang iba pang mga sundalo. Hinagisan nila ng granada ang aswang at nang masapulto ay nagkapira-piraso ang katawan na lumagpak sa sahig. Napangiti naman sila sa pag-aakalang napatay na ngang tuluyan ng kalaban. Pero nang makita yun ni Silio at Hawi ay sumigaw kagad sila at sumenya sa mga kasama. Kapitan! Lumayo kayo sa kanya! Hindi ba siya patay? Umalis na kayo! Bago ba makarecover yung alimaw na yan? Eksaktong pagkatapos nilang magsisigaw, ay unti-unti ngang nagre-regenerate ang katawan ng aswang na parang bagong nilalang na naman. Nanlisik ang mga mata nun sa galit kaya sinalakay sina Kapitan Baskular. Napatay ang 2 sundalo na kasama ng Ginoo. At nang siya ang pupuntiryahin ng kalibonan ay saka muling dumating si Inang Baylana. Gamit ang salamangka ay napigilan niya ang kalaban pero saglit lang para makataka sa mga sundalo. Panira ka talaga, Balyana ka! Uunahin na kitang ihatid sa impyerno! Hindi ako mauna kundi ikaw! Gamit ang buong kapangyarihan ay muling ang kinorner ng babaylan ng kalibonan na humandusay sa sahig.
Pumiglas-biglas pa to habang galit na galit silang pinagmumumura. Silyo, gawin mo na ngayon. Madali ka. Kaunti na lang at bibigay na rin ang katawan ko. Ipadala mo na kami sa yungib. Sige po! Wala nang ang sinayang na segundong binatang sundalo. Kinuha niya kagad ang tuyong clover na isa lang ang petal. At saka siya humiling dito. Tuyong Clover, ibalik mo na ang kalibonan sa yungib kung saan siya nakakulong. Ngayon din! Hindi ako papayag na muling makulong. Isasama kita, Balyana, at dalawa tayong magdurusa. Maiksi lang ang magiging pagdurusa ko kumpara sa iyo, si Tana. Walang niya ka talaga. Pakawalan mo kung babaylan ka. Nang maunawaan nga ng kalibonan ng naisabi ni Inang Balyana, ay nagpumiglas siya ng todo-todo. Pero huli na ang lahat. Sa isang kisap mata ay bigla na lang silang naglaho na parang bula. Kasunod noon, ang mga sundalong na biktima ng kalibonan ay isa-isang humandusay sa sahig na para mga robot na dimakinang nawalan ng baterya. Nang mapagtanto ni Nasilio at Howie na tapos na ang laban, ay napahiyaw na lang sila pareho dahil sa tuwa. Sa wakas, tapos na rin! Nagtagumpay tayo! Wala na ang kalibonan! Nakakulong na ulit ang kalibonan! Salamat sa Diyos! Salamat Inang Balyana! Salamat sa lahat! Nagsigawan na lang sila dahil sa wakas nga ay natapos na rin ang lahat. Dahil sa pangyayaring yon, ay marami-rami rin ang mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay. Hindi rin isinapubliko ang tungkol doon dahil wala rin namang maniniwala kung sakaling sabihin nila ang nangyari. Pinalabas na lang nila na gawa ng mga rebelde ang pagsalakay na napatay rin naman talaga nila ang pinuno. Laking pasasalamat din ni Silio dahil sa tulong ni Inang Balyana ay naligtas ang maraming lugar. Yun nga lang ay hindi na nagpakita pa ang matandang babaylan pagkatapos ng pangyayaring yun. Natapos na lang ang duty ng binata sa lugar na yon ay wala na siyang naging balita pa sa magiting na matandang babae. Pagbalik sa Luzon ay napromote si Nasilio, Howie, Severino at Adlao dahil sa pinakita nilang katapangan. Isang magandang karanasan naman yon para sa kanilang apat na hinding-hindi nila malilimutan hanggang kamatayan. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael.